Hindi po tayo magtatapos ngayong gabi lamang. Dahil ang EDSA po, kaya tayo'y narito o hindi, yan po ay kabahagi ng buhay na kasaysayan ng Pilipinas. Habang naroriyan ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsa ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsableng pamamahala sa Malacanang ng Basambayan ng Pilipinas. Sir, kamusta po ang experience niyo, sir, sa loob? Kayo ba inayos? Kamusta ang kanilang pagtrato sa inyo, sir, habang kayo ay nakontent sa loob ng House of Representatives? Hindi po ako pwede maging maligaya dahil nawalay po ako sa piling ng misis ko sa kanyang araw ng kaarawan. Pero ngayon po, bago pumunta rito, nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiriwang at alam naman niya po na sa mulat-mula, bata pa po kami, pareho naman kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninilbihan para sa inyong bayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y nakontempt dahil ako'y nagsinungaling. Uulitin ko po, 34 years of practice, wala pong alam kung kumang na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa isang hearing. Nakikita niyo po na ang hearing na yan, ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng batas. Ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained wealth? Bakit? Yan ba ang in-aid of legislation nila laban sa Pogo? Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagaman pilit nila ako dinadawit sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan kaya umusbong ang Pogo at siya ang responsable sa Pogo. Pero anong nakita natin kung sino ang hari at reyna ng Pogo sa ngayon kay Mahari? Si Bangag! Ang hari ng Pogo! Bakit ako ang itinuturo? Hindi naman ako ang nakipag-party-party sa mga Pogo. Hindi naman ako ang humingi ng pera sa mga Pogo. Tama. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga Pogo. Ang mga Marcos ang nakinabang! Ang ginawa ko lang po, maghain ng mga pleadings sa isang ordinaryong kaso ng ejectment. Yan ba ho ang tao na nakinabang sa Pogo? Kaya nga po ang sasabihin ko, hindi ko po gustong bastusin ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay baluarte at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nagiging tapat sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maaasahang batas na mabubuo sa kanilang pag-iimbestiga di umano ng EJK at ng Pogo dahil ang kanilang pakay sirain ang Duterte at lahat ng kanilang mga aliado, lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. Tama. Anong batas? Political prosecution. Sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, ako ang iniimbestigahan at hindi po nagkakaroon ng investigasyon para sa isang batas. At ano kailang aking pagkakasala? Malaki masyadong bibig. Maasim ang sinasabi sa gobyerno nito. Karapatan mo yan, attorney! Tama. At kahit anong sabihin nila, hindi po tayo magpapatinda. Yes! Naalala niyong sinabi nung sa kongresista, habang kami nag-iisip kung ikay pupulong o hindi, masasakit ang mga sinabi mo nung kinontempt namin. Ang kapal na mukha! Correct, si Badoy at si Celis ng SMNI. Binigyan ako ng pagkakataon na bawiin ko mga nabanggit ko laban sa kamera ng mga magnanakaw. Hindi ko po ginawa yun. Hindi ba yan, sir, ang kangaroo Pinili court? ko pong makulong kaysa bawiin ko ang mga binigas kong mga salita na pawang katotohanan lamang. Hindi ba, sir, ang kamara ay kangaroo court? Kaya nga po ang mensahe ko, mabuti pa, gurgurin nyo talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Bangag! Buhay si Attorney Atty. Harry Harry Roque. Roque! Mabuhay! Buhay si Atty. Harry Roque! Mabuhay! Kapag
itong pag-cited in contempt po sa inyo, may kinalaman kaya ito sa inyong paninindigan tungkol doon sa Polvoron video na sinabi nyo po ay authenticated ho? Ang aking balita po sa dati ko rin mga kasama dyan sa kamera. Kaya po ako pinupukuhan, pinagdududahan na may kinalaman naman ko sa Polvoronic video. Ayun pala. Ang aking kasagutan, unang-una, ang merong responsibilidad sa Polvoronic video ay si Presidente Marcos Jr. dahil siya ang nabidyohan. Pangalawa, paano makakakuha ang kritiko na gaya ko ng ganyang video? Samantalang hindi ako makalapit ngayon sa Presidente. Ang pinanggalingan niyan, isa sa kanyang kakampi, malapit na kakampi na nakuhanan siya na napakalapit. Kaya naman di ako nagtataka na si Maharlika na dati talagang #1 loyalist ang siyang naglabas niyan dahil ang kanyang puting ahas hindi po pwedeng maging kritiko gaya ko kung hindi isang napakalapit sa Marcos Jr. Sentido común. Attorney, may tanong na po ako. Naalala po natin yung mga ginagamit po nila ngayon mga witness dyan po sa Senado ay mga PDL. Ang tanong po, Attorney, ito po ba ay mayroon po bang mga kaukulang permiso galing po sa Korte Suprema? Binaliwala na po nila ang batas. Sang-ayon po sa rules of court, walang sentensyado na ang parusa ay panghabang buhay na po pwedeng ilabas sa bilibid na wala po permiso sa Korte Suprema. Pero ginamit po nila ang kapangyarihan nila bilang kongresista para ilabas at tumayong testigo itong mga sentenssadong mga kriminal laban kay PRRD. Pero nakalimutan nila na sa batas, hindi po pwedeng madawit ang ibang tao kapag ang isa ay nag-confess sa isang kasalanan. Ang ganyang confession ay magagamit lamang dun sa taong nag-confess, hindi sa ibang tao. So ilabas nyo na po ang hanggang 1 milyong mga mamamatay tao, hindi po nila po pwede idawit si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanilang pag-amin dahil ang kanilang pag-amin, linalagay lang po nila sa kumunoy ang sarili nilang buhay at hindi ang buhay ni Presidente Duterte. Bakit sila tumututol sa ginawa ng Presidente Duterte? Hindi ba totoo na ang Presidente Duterte ngayon ang pinakamamahal na naging presidente ng bayan dahil pinanig niya ang kapayapaan sa ating mga komunidad, dahil linabanan niya ang mga drug pushers at mga drug lords, at dahil dyan nakatulog ng mahimbing ang pamilyang Pilipino. Hindi ba totoo? Totoo! Administrasyon, balik ang droga sa mga kalye. Balik na naman ang takot sa puso at damdamin ng mga magulang dahil lantaran na naman ang droga sa ating lipunan. Attorney Harry Roque, sa inyo po nanggagaling yung source na ito na sinasabi nyo po na merong nilulotong impeachment complaint laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ano po ang inyong masasabi dito? Itinanggi po ito ng Kamara ho ngayon. Sana po isulat nila yung pagtatanggi dahil makikita natin sa kasaysayan na talagang hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi sa 2028, baka mas maaga pa sa 2025. Itaga niyo po sa bato dahil sila po ay matagal na luklok ng panahon ng martial law sa pwesto. They want forever again. Pero ang alam natin, walang forever at ang meron lamang ay never again. Never again. Walang forever! Never again. Never again! Never again! Never again! Never again. Never again. Never again. Kaya po, mga kababayan ha, narito po kami sa EDSA. Ang dami po natin ngayon dahil kada camera na naririto, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Milyones po tayo ngayon. Mismo! Ang hamon lang
Sana lahat tayong nanonood ngayon sa internet, lumabas at maninindigan dito sa EDSA.